think you are chosen because of the very topic na ating tinatalakay ngayon na nasa ancestors. I strongly feel na chosen kayo ng Panginoon to promote Him. Kasi hindi naman ako ang pinapromote ninyo eh. Not anybody, it is Him. So lahat na ginagawa ninyo is for Him. So siguro ang ating pelikula, sabi kasi nila if you want to reach as many, you have to go to social media. So kung kayo ang the miracle of the bread and fish to feed all, to let everybody know about ang pelikula natin, malaki yung magagawa kasi you will be also helped by the grace of the Lord to say what you have to say. Kasi ano tayo lahat ng isusulat ninyo is a form of evangelization at the same time. So, ang ating pelikula na nasa Ancestors Musical is siguro, if you ask me question, then I'll answer. So, we will not repeat and repeat. Anong concept na nakita ninyo when sinabi ninyo na help promote the movie nasa Ancestors Musical? Ano ang gusto ninyo may tanongin sa akin? So, I can explain. If you want me to give you the background, ang nasa Ancestors Musical ay ginawa natin mga bata pa kayo, patingin ko sa inyo, bata-bata kayo. You do not know the occasion na there was once upon a time, kung naalaala nila nasa social media, nung nagklamo ang tao na patayin yung isang tao si Echegaray. If you recall, si Echegaray kasi, nirate niya ang kanyang anak. So, lahat nagklamor for death penalty sa kanya. So when everybody was clamoring, death, blood, parang ganun ako, bakit tayo as a nation supposed to be Christian, clamoring for blood, na parang sa tingin ko, hindi ba ang Panginoon ang nagbigay ng buhay, at hindi ba dapat siya rin ang magsabi kung kailan ang buhay na yan ay magawa. So if you know Nestor Torres, do you know him? Have you heard about Nestor Torres? Siya yung isang scriptwriter and playwriter, playwriter. Kaibigan ko siya, so sabi ko sa kanya, Nestor, gumawa tayo ng musical play na satire na pinapakita ang tao, kunyari, Kristiyano, pero you are not really Christian. Okay? Pero musical, sabi ko. So, ito ay long story short, naging gumawa siya. Pero sabi ko, kailangan ma-endorse ito ng CBCP, Catholic Bishop of the Philippines. So, pinuntahan ko yung in charge na secretary niya. Ang president mo ni si Archbishop Oscar Cruz. So, pinuntahan ko si Monsignor Vittorio. Diyan pa siya ngayon. And then sabi ko, Monsignor, meron na akong project, ganyan. Tapos sabi niya, yung mga ganyang project, hindi naman kami normally nagsusupport na. Pero baka parang nakita niya, I was so passionate about it. Naawa siguro sa akin. So sabi niya, saan ang script? Wala akong script. So sabi ko, Nestor, gawa ka na ng script. So in a 1 week's time, nakagawa siya ng script, pinakita sa kanila. Tapos after a week, he called me at sabi niya sa akin, nagustuhan ng mga, they have a parang committee. We will support the play. Sabi niya, at saka bigla ako ngayon na lang, bakit ang balahibo sa sabi ko? Gusto mo ito? Kasi ang hindi nila normally, they don't do it and they supported it. Sabi mo, gusto mo ito kung noon. And then I told Monsignor Vittorio, just na siya, I can interview him. So I told him, then you ascend, I descend. Ako na lang yung composer at saka producer and the play is yours. So the first play na nasa Ancestors was endorsed by CBCP and we went at ginawa ni Nestor na small play para madala sa mga parishes and we went to around 90 parishes all over the country. It's a small play na ang message is sa buhay natin araw-araw, lahat tayo may problema.
Kayo, may problema. Ako, may problema. Nasaan si Jesus sa buhay niyo? So, it's, ang ating pelikula na I'm so lucky to have Mr. Dennis Marasiga, kilala ninyo, no? Na magaling na scriptwriter at the same time, may kakayahan din pag-direct ng movie because he himself is an actor and an actor sa stage at actor sa film, di ba? So, noon sinabi ko sa kanya, sabi niya, we will base it on the play kasi maganda yung play at saka the songs. Nagdagdag lang ako ng mga bagong kanta ngayon kasi lahat po ng awit na yan ay gawa ko. Kasi para sa tingin ko, it is also one way of saying thank you sa Panginoon. Kasi like you, for example, anong talent niyo? Galing niyo sa social media. So, hindi naman lahat may ganyang kakayahan. So, yan ang kakayahan na binigay sa inyo and you use it to promote yourself, to be happy, and at the same time, to be of service to God and country. Ganun talaga ang ating dapat, diba? So, similarly, ako rin, sabi ko, bakit itong mga kanta ko na tungkol sa Panginoon, tungkol sa play, no? Dapat makabigay ng parangal sa ating Panginoon. And at the same time, if you listen to it, and makinig kayo at masasabi nyo, oo nga. So, instead na nakikinig kayo sa pare, nakikinig kayo sa kanta, mas maganda. So, anyway, yan po ang ating movie. At lahat yan dinasal natin, even the actors and actresses, pati kayo dinasal ko kayo eh. Sabi nila sa akin, sa katotohanan sabi nila, ay, sabi ko, gusto ko sana yung play, marinig ng, yung masa. Lahat makarinig kasi how will I promote it? Ang sabi nila sa akin, you need social media. Yan na ngayon ang lahat na nakikinig. At sabi ko ngayon kayo, sino kaya? Sabi niya, hanapin ko, maghanap ako. And then sabi ko gano'n, siyempre, the process na hinahanap kayo, dinadasal kayo. So when you volunteer, and then kayo na, then when I am here talking to you now, then ang sagot ko sa inyo, kayo ang chosen because you answered it. And every time you do something, you're not promoting me. You are promoting Jesus kasi it is about Him. And so, kung as many people who will hear about it, you will gauge, and when they start talking about it, then you will begin to see, ang laki pala ng naggawa-gawa ninyo in promoting a very small and simple movie. Kasi itong movie is category na sinasabi nilang independently produced and at the same time, it's a low budget movie, diba? Kasi hindi tayo katulad ng iba na ang lalaki ng nagagasta. So even the actors and actresses, pag sabi sa kanila, for example, si Geneva Cruz, ang sabi, Geneva, ano bang mga party yan? Sinabi may madre, ako yung madre, sabi niya, ako yung madre kasi sa buong buhay ko, gusto kong mag-madre, pero hindi na pwede, at least kahit nasa pelikula madre ako. So parang, parang yung lubos pusong, umuo siya. Si Richelle Alejandro, for example, nasa Amerika siya. Sabi niya, pagdating dyan ako, gusto ko rin kasali dyan. So, na-shoot na namin siya. Tapos na ang kanyang parte. And then, nanay siya. Tapos sabi niya, ang gusto ko sanang asawa si Jeffrey. O si Jeffrey na ang asawa. Kasi magkakaibigan sila. Si Jeffrey ang tatay. Pagkatapos sabi naman nila, ang suddenly, si Joanno Willis ang pare. Pagkatapos si Pimol Rocco ang politiko. Tapos sabi nila sa akin, kasi hindi ko naman nakakilala. Ang sabi nila sa akin, alam mo, ang ganda pala ng iyong cast. Studied ang mga sa ancestors. Kasi they can act and they can sing. Yun ang very important. So with that background ng nasa ancestors, if may mga question kayo that you want to ask me, please feel free because ito namang pelikula is not my pelikula, but it is the pelikula that
ako ulit, maging pelikula na lahat, as an offering sa Panginoon. Mga ilang music po ang na-compose nyo? Dito po, For this? film po. Sabi ni Dennis, naging 12 yata, tapos sabi niya, kasi ang nangyari sa movie natin, si Geneva, alam ba, Rachel Alejandro, ang nanay, may kanta na siya sa play isa. Sabi ko, sayang naman si Rachel, ang ganda ng boses. Gawa ko natin ng isang kanta. So, ginawa namin ng isang kanta. Tapos, nung nakikita ko, isa lang ang kanta sa, sabi ko sa play siguro, isa lang ang kanta. Isa lang ang kanta ni Jeff Lynn Hidalgo. Sayang naman, galing boses, gawa natin ng isang kanta. So, naging and then the intro song, binago namin. Siguro ang mga ilan bagong kanta, 4 na kanta ang bago. The other songs are already the songs ng musical play. So sa musical po parang merong 8 original music and may additional po 4 original Oo. songs. Lahat ng music is an original songs that I compose. Now, if you ask me how do I write this song, I don't really know how. Kasi parang it's a gift. Ang napakadali kong gumawang kanta right now on the spot. I can write a song and then ba't nalilimutan ko? Even you can tell me one topic and then I can sing to you. Gusto nyo mabilis, gusto nyo malungkot, gusto nyo... Parang it is a gift ng Panginoon that I can easily make songs pero number one, di ako marunong bumasa ng nota. So, ang ginagawa ko, mabuti ngayon may iPad na, di ba? Noon nire-record sa ganun-ganun, di ba? Mayroon na tayong cellphone, nire-record ko doon, pero kinakanta ko ang lyrics at melody, tapos binibigay ko na sa arranger. The arranger puts the song into my accompaniment na pagkatapos pinapakanta. Ngayon yung bagong kanta na kinanta ginawa kong kinanta ni Rachel Alejandro. Nung nire-record na namin ang kanta, napaiyak ako. Kasi siyempre pag kinakanta ko, boses ko lang naman ang kanta ko. Pero because the theme of this song is nagpapasalamat siya sa Diyos dahil sa yung anak niya na nabuntisan, hindi nilaglag ang kanyang anak. So, it's a very parang lonely song at the same time grateful song. So, nung kinakanta ko yun, siyempre nandun lang sa tape. Nung kinanta ni Rachel for recording, napaiyak ako kasi nakuha mo yung ganda ng boses niya na pagkatapos ang emotion, nakuha niya, yung gusto kong emotion. Tapos, nakita yata ni Dennis na pala niya, umiyak na sabi niya, si Mrs. And then sabi ko napaiyak ako kasi I normally, kung hindi ko narinig ang kanta ko at I listen to it for the first time, lalo na kung very emotional, napapaiyak ako. The first song that I heard na gawa kong kinanta is si Vincent kumanta eh. Payak talaga ako. Ganda yung music na rin yun because, if you ask me how many songs I have composed through the years, siguro mag-aabot na ng mga, ilan pa kaya Gwen? Mga 50, 60, 70, o mga gano'n. Sa mga na-compose niyo po, meron po ba